I'm so far away from home. There's no way I'm turning back now. Ayun, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kabisnes naming minamahal. At ayun po, kakauwi lang din po namin galing sa KB House. At sana po napanood nyo na po yung vlog ni Kuya na Solo Vlog Challenge Season 2. Wait lang, pailawin na natin yung isa pa. Yun. Season 2 mga kabisnes. Yun, nakaabang-abang po yun mga kabisnes naming minamahal. At panigurado yan, meron na naman tayong tululaway dyan. Oh, diba? So, bago ang lahat ng mga kabisnes, gusto ko lang din pong magpaalala kasi marami po sa mga kabisnes natin ang nag-aalala po sa kabisnes family, syempre dahil daw sa lagi na lang daw kaming nananahimik, parang walang ginagawang action. Eto mga kabisnes, gusto ko lang pong ipabatid or paalam sa lahat, no? Huwag po kayong mag-alala mga kabisnes namin minamahal. Pwede yellow pa. Huwag po kayong mag-alala mga kabisnes namin minamahal dahil hindi po namin kayo bibiguin. Magsisimula po ang laban natin at abangan nyo po yan mga kabisnes namin minamahal. Hindi po kasi sa lahat ng panahon kailangan namin lalo lang nila kuya at nila ate, kailangan nilang sila lagi ang magpakumbaba. Si kuya nagbigay na ng nagpakumbaba na, binigyan na sila ng sapat na panahon. Mahaba na rin. Oo, mahabang panahon na rin po mga kabisnes ang binigay ni kuya, nila ate sa kanila na ma-realize baga nila or hindi man totally mga kabisnes, bumalik yung samahan. At least man lang baga, maging peaceful. Diba mga kabisnes? Wala naman tayong ibang hangad kundi yung kapayapaan Kaya nga lang, sad to say, wala sa vocabulary nilang tatlo yon. So, shoutout sa inyong tatlo, huwag kayong mag-alala. Malapit na tayong sa exciting part. Malapit na tayo dyan, okay? Huwag kayong mainip. Stay put. At sinisiguro namin sa inyo, sinisiguro ni Kuya, hindi kayo titipirin. No? Just to lang naman mga kabisnes. Remind lang naman, baka kasi sabihin nila, nagbabanta. No. Hindi po kami nagbabanta, hindi po nagbabanta ang kabisnes, kundi nagsasabi lamang po ng katotohanan. Okay? Para lamang din sa mga kabisnes natin na tama naman na din panahon yun mga kabisnes yung ibinigay ni Kuya sa kanila. Sapat na panahon na yun. Kaya nga lang, kasi nandun sa puso ni Kuya, umaasa kasi sila na kami lahat, umaasa kami na magiging okay pa. Masave pa kung yung yung konting memories or pinagsamahan. Kaya nga lang mga kabisnes, iba po ang nangyayari. Ang nangyayari po is mas naging malala sila. As in, nag-worsen po talaga yung nila. Sobrang nag-worst po talaga yung, let's say, pinaggagawa nila. Kasi imagine niyo mga kabisnes, umabot na sa mga drug test, umabot na sa naging pangyayari sa buhay ko, umabot na sa may bugbugan, whatsoever. As in, mga kabisnes, the only reason, di ba, is lang dahil lang sa konting misunderstanding or parang miscommunication or whatsoever, humantong na sa halukayan ng buhay-buhay. Which is super, siya mga kabisnes, super, hindi mo talaga hindi mo ano ba tawag doon, hindi nyo maarok kung ano yung pinupunto or pinaka main reason nila bakit sila nagkakaganon. So dahil na rin naman tayo mga kabisnes, so start na po natin kasi inano ko na rin po to mga kabisnes namin minamahal Iba tayo. Pinaka-worst sa kanila talaga is si Rick Aningat. Next is si Inday Okray. Grabe, I can't imagine mga kabisnes na ganitong klase ng tao. Oh my God. I really don't know what kind of person is this.
Grabe yung ano ni Okray. Para na siyang nasasaniba ng masamang espiritu. Ayan. So, pakinggan na natin mga kabisnes. Ito, nilaktawan ko na yung mga nonsense na mga bagay-bagay. So, direct to the point tayo ngayon. Okay? Bakit? Napanood ko lang. Ako talaga pinanood ko. Dinownload, tapos pinanood ko. Pero hindi lahat. Wait lang. Para bago tayo. So, yun mga ka-business, may hinanap lang kasi akong ano. So, ituloy na natin. At nakita ko na ang aking hinahanap. Ano? Ano sabi mo, Emerson? Emerson Dino? Bakit biglang ihip ng hangin nagbago kay Clarissa? Pagkatapos mong pahubaran kaming tatlo? What the fuck? Pahubaran? Pinahubad ba kayo ni ka-business? Talaga ba? Okay. Kung pinahubaran kayo ni ka-business, may videos ba kayo na naghubad kayo? May proof ba kayo na pinahubaran kayo ni ka-business? Oh my God! Kung pinahubad kayo, pagkatapos na silang pahubaran ni ka-business. Oh my God! Okay, saan nagagaling yung ano mo? Saan nagagaling yung words mo na pinahubaran ka ni ka-business? Yaks! Hindi kayo papatulan ni Kuya. Pangilabutan nga kayo sa sinasabi nyo. Ikaw, Kulubot, Lola, si Clarissa, Elepante, mukha bang tarsier na hindi mo maintindihan. Tapos sasabihin mo, pagkatapos kayong pahubaran ni ka-business. Nakakaloka. Sana all. Pinahubaran. Ano yan? Maning hubad? Sasabihin mo na naman, nananahimik ka. Playing safe ka talaga, no, Emerson Dino. Alam ko na yung karatista mo. What the fuck? Alam na daw ni Okra yung karatista ni ka-business. Hindi po karatista si ka-business. Ano nga yung ano niya pa, mga judo-judo ba yung kay Kuya? Hindi karatista. Alam ko na yung karatista. Artista? Karatista daw. Sabi niya, alam ko na yung karatista. Baka naman Martial art? hindi, alam mo na yung may tamang term dyan eh. Nasa dulo na dila ko, di lang talaga malabas-labas. Ano? Huwag na natin mga kabisat kasi haba. Basta, hindi yan karatista, Okray. Hindi yan yung tamang term. Okay? Oh my God. You're so bobo, Okray. Ano yan? Karatisian? Oh my God. Alam ko yung strategy mo. Huwag tayong maglokohan. Pag ikaw nag-live, pag ikaw nag-video, pag ikaw ang lumabas, laging ikaw ay feeling safe ka talaga. Di ba? Pero, ang pinapagana mo, yung mga tuta mo, binasbasa mo, sabihin mo na, pero pinagsasabihan. Totoo naman, pinagsasabihan kami, hindi lang 1, 2, 3 beses. Sadyang kami ang gustong mag-reaction. Kahit naman magpaliwanag kami sa'yo, bobo ka naman eh. Hindi ka rin naman nakikinig, kaya useless. So, tuloy na natin mga kabisnes, kasi kahit naman anong paliwanag ko sa kanya, kahit nung una pa, yung una namin sagutan, is hindi pa rin siya nakikinig. Sadyang, sarado yung utak niya. Ang pinapakinggan niya lang ay ang kanyang sariling depression. Sariling depression daw. Kuno. Why are you crying? Ako yun. Pinagsasabihan mo, tuwan-tuwa ka nga, di ba? Tsaka wala kami pakialam sa viewers mo. Sinasabi mong nalilito mga viewers mo. Hindi naman ikaw ang pinagsasabihan, kundi si Clarissa, tanga. Walang utak mo talaga, kahit kailan, Okray. Supporter mo. Mga supporter mo, yung mga basher namin. Buti, alam mo. Kasi, ganito lang yung kasimple, Okray, no? Yung mga viewers ng ka-business kasi, kilala ang ka-business. Ilang taon na sa pagbablog. Samantalang kayo, sinong tao ba ang hindi mag-aano sa inyo? Hindi kayo ibabash. Samantalang saan ba kayo nanggaling? 'Di ba? Sino ba ang nag-promote sa mga channel nyong
dalawa ni Rick Aningat. Kasi si Clarissa kasi nangyari dyan is pumasok, nanligaw kay Kuya Bong. Gustong maging syota, asawa ko na si Kuya Bong. Yun pala, iba rin ang purpose. Eh kayong dalawa naman, ganon din. Diba? Rick Aningat at saka Inday Okray, Lola Okray, sorry. Kayong dalawa naman, ang sa inyo naman, prinomote talaga kayo. Pero ang nangyari is, mga ano lang pala kayo, ano ba tawag doon? Yung pumasok lang sa ka-business just to, what do you call this one? Para maghakot lang siguro. Tama yung term dati ni Rick Aningat, pero hindi kay Ninong Kalingap James, kundi mismo sa inyong dalawa. Diba, yun ang gustong-gusto mo. Aminin mo ba sa camera yun? Eh, diba, syempre, pakita ano ka nga sa mga supporter viewers mo. Diba? O sa sinasabi mo na ano, kahit kilala ka pa kung sino ka, wala ka kung pakialam. Wala rin naman kaming pakialam sa'yo. Okay? Walang may pakialam sa'yo. Sasabihin mo, magsasalita ka, hindi ka nananakot. Anong purpose mo? Bakit ka nagsalita? Bakit? Wala na bang karapatang magsalita? Kayo may karapatang magsalita. Si ka-business walang karapatang magsalita. Tanga! Apakatanga. Ibabalik ko sa'yo yung palagi mong sinasabi na tanga kami. Mas tanga ka. Okay? Okay? Mas tanga ka. Kasi imagine niyo mga ka-business. Siya, lagi to siyang ganito. Dati rin, dun sa naging unang ano namin, sagutan, parang pinagbabawalan niya rin akong magsalita. Gusto niya siya lang palagi. Anong ano mo? Ano bang nakain mo? Baka nakakain ka ng ano? Ipis. Kaya yung utak mo nalalagyan ng ipis. No? Okay. Magsalita ka nga, Lola. Diba? Kasi ano ka na eh. Masyado ka nang nagmomukhang Bobita. Sana all Bobita. Sana all. Lola Bobita. Tapos bobelta ka, hindi pa nanakot. Para saan yung sinasabi mo? No, gigilingin mo kaming dalawa ni Rick. Bobo! Bobo! Napakalaki mong bobo! Gusto niyo ba marinig mga kabisnes ang sinabi ni Kuya? Walang sinabi si Kuya na gigilingin. Bobo! Tanga! Bobo at saka tanga ka. Bobo! Bobita ka! Tanga! Eto yan mga kabisnes eh. Dapat, no? Bago ka magsalita, okay, eto tatandaan mo. Para hindi ka rin naman mapapahiya kasi sobrang ikaw yung nagmumukhang tanga. Rick Aningat, shout out sa'yo, no? Kawaan mo naman si Inday Okray, saluhin mo naman paminsan-minsan sa katangahan niya. Kawawa naman yung best friend mo. Rick, ano nangyayari sa'yo? Matalino ka, diba? Dapat alam mong saluhin yung kasama mo. Hindi yung ikaw, nagtatago na lang sa comment section at kunwari naglalaylo dahil dyan sa motion mo. No? Which is, ang motion mo ay, abangan ito. Ito yung mga ka-business, apakatanga talaga nitong si Okray kahit kailan. Nakakaawa mga ka-business, hindi man lang siya sinasalo ni Rick Aningat o pinapaliwanagan para baga hindi siya mapahiya. Kasi sobrang napapahiya na yung best friend mo, Rick Aningat. Kawawa naman, ako po. Why are you crying? Ito yung mga ka-business, oh. Hindi po namin ugali. Dito tayo sa ano. Kay Clarissa, parang wala masyadong ano sa akin si Clarin eh. Kasi naninibabaw yung kabutihan ni nanay sa akin. Walang ano po. Oo. Pero sa'yo, Rick, Aningat, hindi ka tinatakot pa rin. At sa'yo, Inday Okray, hindi ko kayo pagpapasensyahan. Kahit ilingin kayo ng pino-pino, hindi ko kayo pagpapasensyahan. Ayun ang tamang word. Kahit gilingin kayo ng pino-pino, parang ano lang yan eh, parang rhymes ba? Rhymes. Yun eh kung marunong kayo sa rhymes. Diba? Kahit ang sabi niya, kahit pa igiling kayo dyan or gilingin kayo dyan ng kahit sino, hindi na kayo pagpapasensyahan. Walang sinabi na ipapagiling ka. Wow! Ang bobo! Kulang sa ano? Kulang sa rhymes. Diba mga ka-business?
Apakaangas mo talaga, okay, kahit kailan. Kahit kailan, apakaangas mo. No? Walang sinabi ha, uulitin ko sa'yo. Para naman maliwanagan yung utak mong walang laman, no? Kahit paano, malamnan man lang natin, walang sinabi si ka-business na ipapagiling kayo. Ang tanga naman talaga mga ka-business. Iba naman yung sinasabi na kahit gilingin kayo, kaysa, doon, ang pagbabanta yung sasabihin, ipapagiling ko kayo. Yun ang tinatawag na pagbabanta. Okay? Ay, nako. Please try to differentiate the words. Or yung the way ng deliver ng salita. Wala naman kasi sinabing ipapagiling kayo. Ang sabi niya kahit gilingin kayo ng pinong-pino. Hindi na kayo pagpapasensya. Ang ibig kasi sabihin ni Kuya doon, hindi na kayo pagpapasensyahan na idaan sa legal matters. Yun yung sinasabi ko na malapit na tayo sa exciting part, mga ka-business, no? Patungkol sa bagay na yan. Yun ang ibig sabihin ni Kuya. Yan ang ibig sabihin para naman malinawan yung utak mo, okray. Nakakaano rin paminsan-minsan, mga ka-business. Nakakapagod rin paminsan-minsan na yung papaliwanagan mo is napakawalang utak. 'Di ba? Mahirap ang walang utak. Mahirap ang bubunat kayo. Charot. Yan, para lang maklaro yung utak mong wala, nga. Kahit na hindi mo kami patatawarin, bakit sa palagay mo, Emerson Dino, ha? Hihingi ako ng tawad sa'yo, bakit anong kasalanan ko sa'yo? Ang tanong, may sinabi bang hihingi ng tawad? Kahit gilingin kayo dyan, hindi na kayo pagpapasensyahan. Wala namang sinabi si Kuya na kahit humingi pa kayo ng tawad. At ang tanong, anong naging kasalanan sa'yo ng ka-business? Yun ang napakalaking question hanggang ngayon ng lahat ng viewers. Anong naging problema mo at galit na galit ka sa ka-business? Yun ang malaking tanong. 'Di ba? Kahit anong balik namin sa nakaraan, walang ginawang masama sa iyo si ka-business. Kundi lang naman, binigyan kang advice na wag nang idemanda si Jonathan kasi ganito nga ang consequences ng mga pangyayari. 'Di ba? Yun lang naman yun. Yung sinabi nga sa'yo na kung po pwede, wag na lang i-demanda si Jonathan dahil ikaw rin naman ang mag-aani nun. Ikaw lang din naman ang kawawa. Imaginein mo naman, wala sa tamang pag-iisip na tao. Ididemanda mo. Sa tingin mo, papansinin niya ng korte. Sinong mapapahiya? Ikaw. Iniisip pa nga nila yung pagkapahiya mo kung sakasakaling, ibasura lang din yan ng korte. Kaya nga dinamanda niya kasi may saya dito yan. Diba? Mas dinaig mo pa si Jonathan. Kaya, saang banda? Bakit ikaw ang galit na galit? Sa tagal ng panahon na wala namang sinasabing against sa'yo si Kuya. Ikaw nga yung parang baliw dyan sa live mo na putak ng putak. Diba? Tapos isisisi mo lahat sa ka-business. Ay, apakaangas mo, girl. Diba? Apakaangas mo. Tapos ikaw pa may ganang magalit. Tumbling, ay, ginoo ko. Tumbling pa ka, mag-gymnastic pa ka din ha. Baka ginansyap ka muta. No? Mga business, tanga. Anong kasalanan ko? Gawin mo kahit anong gusto mong gawin. Kahit bumulagta ako ngayon sa kinatatayuan ko, kahit lumawit ang dila ko, hindi ako manlilimos ng tawad sa'yo. What? What the fuck? Handaan mo yan, Emerson. Ganito ang klase ng tao, mga ka-business, na ang itim-itim ng budhi. No? Sa lahat ng binibitawan niyang salita, nagre-reflect talaga sa katauhan niya, sa buong pagkatao niya. Kahit daw bumulagta siya, lumawit pa yung dila niya, hindi daw siya manlilimos para humingi ng tawad. Bakit? Ang tanong, may ganun bang bagay na sinabi si ka-business? Okay? May ganun bang bagay? Wala. Ang gusto lang ni Kuya, ang gusto lang naming lahat, na kahit hindi ka humingi ng tawad, is manahimik ka na lang baga.
Huwag ka na lang huwag na yung marami kang parinig kasi wala namang ganitong pangyayari na magre-reaction kami sa inyo kung nanahimik na lang kayo. Hindi nga sila makapag-views, ulitin sila, pulutan. Di rin pa. Ang naging reason kasi niyan, pinasok kasi sila ni Rick Aningat. Tinitrigger siya ng tinitrigger ni Rick Aningat. Yun po kasi ay, yun nga po kasi ang ni Rick Aningat. Forte niya po kasi yun, mga ka-business. Yung, yan gaya ng ginagawa niya kay Lola Okray. Tinitrigger niya ng tinitrigger through, comment section ni Okray. So, anong nangyari? Diba? Imbis na nagpapagames na lang sana siya dun sa mga niya, pagkatapos ng sagutan namin, games lang siya, wala Pinasok ng isang Rick Aningat. Pinasok ng mga hindi bashers, dami account. Hindi ko sinasabing mga dami account ni Rick Aningat. I mean, pinasok ng mga dami account. Yun. Hindi pa naman tayo sure dyan, mga ka-business, kung sino-sino yung mga dami na yan, pero huwag po kayo mag-alala. Basta, hindi na lang po ako masyadong magdidetalye, mga ka-business, sa bagay na yan. No? Ang sa akin lang, kayo mismo, mga ka-business, ang mas, dinig na dinig nyo. Narinig nyo rin naman ang live ni ka-business. Compare sa pinagsasasabi ng babaeng to. Kuha mo yung isang cellphone. Wala. Nga. Puro mga kabalbalan. Sandino. Ngayon, binago nyo. Pabango ka. Mabait ang nanay ni Clarissa. Ganon. Wow! Congrats! Bakit? Ngayon mo sasabihin, mabait ang nanay ni Clarissa. Nung pinatitira mo. Pinatitira? Saan banda pinatira si Clarissa? Tinamaan ba si Clarissa? Saan banda? Saan banda ba pinatira si Clarissa? Claring! Clarissa! Kring! Saan banda ka ba natamaan ng pagtira ni ka-business? Sa puwet ba? Sa kilikili? Saan banda ba? Saan banda ng katawan mo? Saan parte ng katawan mo ikaw tinamaan dahil pinatira ka raw ni ka-business? Just make it sure lang, Inday Okray, Lola Okray, na ikaw ay may sapat na ebidensya sa iyong mga pinagsasasabi. Ayun lang naman. Alright. Especially kay Clarissa. Diba? Halos magmukhang basahan. Sa palagay mo, magmukhang basahan? Clarissa, mukha kang basahan? Samantalang sa live ni Clarissa, pinagmamalaki niya ang ganda-ganda niya, na nag-glow up siya, na nagiging blooming daw siya. Tapos ang sabi ni Okray, pinagmukhang basahan? Oh my God. Bakit ba nang lalaglag ka ng kasama? Ilalaglag mo naman si Clarissa, samantalang sa live ni Clarissa, naggaganda-gandahan siya, tapos ikaw ilalaglag mo lang na nagmukhang basahan. Ang tanongin kita, Lola Okray, sa tagal ng panahon, nagsalita ba si Kuya patungkol kay Clarissa? Sa tagal na panahon kahit si Clarissa isang taon na puro akong ano-anong pinagko-content dyan against ka-business. Nagsalita ba? Kahit pa nag-live yan dati na mga planted, tsaka yung, oh my God. Samantalang isa naman sa live niya, nagsabi siya na parang ayaw niyang tumira doon si Bong dahil doon sa pamangkin niya. Na parang natatakot siya or whatsoever ba yan. Diba? Ay, Diyos ko. Ano yung buhok ko sa ano nyo, hindi na nag-straight, ha? Charot lang. Tuloy natin. Alin niya kahit anong bait, hindi nasasaktan. Ang mga kamag-anak niya, hindi nasasaktan. Tapos ngayon, magpapakitang gilas ka. So, anong papakitang gilas? Bakit? Tumambling ba si ka-business? Nag-circus ba si ka-business? Para sabihin mo, nagpakitang gilas? Sana all. Wow na wow. Wala akong pakialam kung paano ka magalit. Bakit kami? May pakialam ba kami kung paano ka magalit? Wala akong pakialam sa
galit ng ibang tao dahil tayo may sari-sariling galit. Ano na sabi niya? Wala akong pakialam kung paano ka magalit. At wala akong pakialam kung sino mang magalit. Dahil ang lahat ng tao may kanya-kanyang magagalit. Ewan ko sa galit-galit na yan. Punong-puno ng galit yung puso mo, girl. Lola, punong-puno ng galit yung puso mo. Kaya kahit kailan, hindi matatahimik yung puso mo. Tandaan mo yan. Ha? Sasabihin mo na, gigilingin ko kayo, di kayo patatawarin. Gigilingin? Ayun na naman siya. Eto, Okray. Alam mo kasi, no, payo ko na lang din sa'yo, no, payo ko na lang din sa'yo. Bilang dating, naging, kasama mo, or, naging, dating parte ka na ka-business family. Yang sinasabi mo, dapat, siguradong, may proof ka na sinabing ipapagiling kayo. Okay? Kasi, pwede yang gamitin against sa'yo. Paninirang puri. Okay? Paninirang puri. Diyos ko, Marimar. Pakiintindi naman kasi nung sinabi. Kahit igiling kayo dyan, ang ibig sabihin, walang sinabing ipapagiling kayo. Kasi ang pagbabanta is yung sasabihin, ipapagiling ko kayo. Tulad nung sinabi ng alipores mo. Or yung, ano ba tawag doon? Ano bang tawag? Pwede mong itawag? Aso mo. Gusto mo yan, di ba? Gusto niyo yung ganong aso, di ba? Yung aso mong si Jun Pascual. Yung sinabi niyang, bigyan niyo ako ng sikat, tutusok, para itusok ko sa mata ni Junjun. Malinaw. Yon ang malinaw na pagbabanta. Itutusok sa mata ni Junjun. Wala namang sinabing ipapagiling kayo. Diba? Magkaiba yung ipapagiling sa kahit igiling kayo. May, please make some sense. Or, pakiintindi yung words or yung rhyme nung bawat, salita. Hindi yung ganyan. Napaghahalataan ka. Akala ko ba hindi ka apektado? Akala ko ba hindi ka magpapa-stress sa amin? At akala ko ba masaya ka lang? Pero kitang-kita dito kung paano ka nang galaite. Hindi niya talaga matanggal-tanggal yung makeup niya ng mga ka-business. Hindi niya talaga matanggal-tanggal kahit kailan, no? Tuloy natin. Kaya hindi ako nananakot. Anong purpose? Bakit mo sinasabi yun? Sige, ano to? Laro-laro, for content? O for papayabang? Hindi yan pagmamayabang. Talagang, palapit na tayo sa exciting part. Kasi ginagago nyo na kami eh, no? Pasensya na mga kabisnes, ginagago nyo na kami eh. For me sumusobra na. Hindi yan pananakot mga kabisnes, kundi totoo lang yung sinasabi namin. Hindi kami nananakot. Ang nananakot, yung katulad ng mga commentary kaningat na magkikita na lang sa, magre-rehas ng, maghihimas ng bakal. Narehas. Yun ang mga mga kabisnes. Hindi yan pananakot. Sadyang it's time to give, it's time to, fight back. Hindi po pwedeng ganito lang na, dinadaan na lang namin sa ganitong reaction video. It's time to fight back, mga kabisnes. Tandaan yung tatlo yan. It's time to fight back. Wait lang po mga kabisnes Okay, tuloy natin. Diba ganyan ka eh. Pag alam mo medyo may foul, preno tayo. Lumang tugtugi na yan eh. Diba kay Rick? Sasabihin mo din sana bago ako mag-birthday, punta ka dito, usap tayo. Pagkatapos mo ilang paso. Ilang paso? Mukha pang nagpaso si Rick. Char. Bakit? Masama bang magpakumbaba, Okray? Ginawa na yan ni ka-business. In public, nag-public apology. Kaya nga lang, ano ba yung sabi ni Rick Aningat dito? Hindi naman ako galit mga ka-business. Alam ko, darating daw yung tamang panahon, ganyan-ganon. Sino niloloko mo, Rick? Diba? Sino niloloko mo dyan sa sinasabi mo? Actually, hindi naman ako galit. Hindi ka galit, no? Hindi ka galit. Galit na galit na galit na galit ka. Diba, Rick? Aminin mo man o sa hindi. Sinungaling ka rin. Itong mga bobong viewers ninyo,
Imagine niyo yung panoorin niyo yung vlog ni Rick Aningat patungkol doon sa, deleted na pala. Sorry no, deleted na pala yun. Ano sabi niya doon? Actually, hindi nga ako galit eh. Hindi nga ako nagagalit kay ka-business eh, tsaka kila Ate Marigold eh. A few moments later. Actually, hindi naman ako galit talaga sa kanila. Hindi daw siya galit, mga ka-business. Pero anong ginawa niya, di ba? Nag-file na? Motion. Hindi. Nag-file na? Reklamo. Wala pa namang kaso. Yung pinagmamalaki yung kaso, wala pang kaso. Reklamo lang. Nag-file ng reklamo pero hindi pa umaakyat. Hindi pa talaga sa ano yun? Korte. Kasi nagmamadali. Akala ko nga kasi, sabi nitong patulad nitong kinto, akala ko mga pinag-aralan. O, di ba? Pero dahil sa may mga pinag-aralan daw sila, pumapatol sila sa katulad kung walang pinag-aralan. So, anong nangyari? Di mas mababa pa kayo sa amin. Mas mababa pa yung level nyo. Kasi, walang pinag-aralan, pinapatulan nyo. Ano ngayon? Nga kayo. Diba? Akala nyo, basta-basta na lang ako titiklop sa mga comment section nyo. Kahit ano pang ibato nyo sa akin, never nyo ako matitrigger. Never nyo malalaso ng utak namin. Utak namin. Never. Tandaan nyo yan. Oo? Ano? Ano ka rin? Sabi ko nga sa'yo, walang gumawa ka na lang, gawin mo kung anong gusto mong gawin. At ipagiling mo ko, wala akong pakialam. Ipagiling daw siya. Ipagiling mo ako. Gilingin mo yung mukha mo. Mukha kang giniling. Diba? Nanggagalaiti pala siya dun sa giniling. Gito? Kaya nga, sinabihan lang siya kahit paigiling kayo dyan, sinabihan lang siya ng ganon, galit na siya sa giniling. Baka ayaw nang kumain ito ng giniling dahil lang sa sinabing giniling. O, kumuha ka ng malaking alam mo yun, yung gilingan ng simento sa truck? May gilingan ba ang semento? May gilingan ng semento? May gilingan ba yung semento? May mga ka-business, may gilingan ba ng semento? Tanong ko lang po kayo, may gilingan po ba ng semento? Wait lang. Pasok mo ako doon. Para buong buo, giling ako, semento na ako paglabas ko. Baka naman mixer. Wawa naman talaga tong matandang babaeng ito. O ano-ano na naman pumapasok sa utak. Kagabi, chicken feet. Hindi, yun chicken finger. Kagabi, chicken finger. Tawang-tawa tuloy ang mga viewers. Chicken feet, hindi chicken finger. Ay, talaga to si Oklay. Napaghalataan ka, Lola. Lola, ilabas mo ang bato. Ding! Dina! Ano nga, sasabihin pa ng mga tuta mo, nagbubura kami ng comment? Bakit? Hindi ba? Hindi ka ba nagbubura? Samantalang nung nireplyan kita dun patungkol sa sinasabi mo na... Kasi nireplyan ko siya nun mga ka-business yung patungkol dun sa... masaya na ba kayo sa nangyari kay Anime? Sa niya yon? Sa community. Comment ako ng comment. Isa lang ang pumasok sa comment ko doon. Isa o dalawa ang pumasok. Ang dami kong comment pero yun lang ang nag-appear. So yon? Hindi mo hina-hide? Hindi nyo dinidelete? Tanga! Sinong niloloko nyo? Okray. Ilang beses ka bang nag-amin? Ano bang inaamin mo dito? Diba sabi mo, nagdi-delete kayo ng comment lalo na pag nambabash? Kinakain ka lang, ginigisa mo lang yung sarili mo sa sarili mong mantika. Diyan ako talaga naaawa sa'yo. Wala kang isang salita. Wala kang wala kang permanenteng, yun bang, tawag dito, yun bang consistent na pananalita? Wala. Kaya ang nangyayari sa'yo, kahit magsampa ka pa ng kaso, kasi alam ko, yan yung pinunta mo dito sa Pilipinas, di ba? Aminin mo man na so hindi, yun ang totoo. Prangka kang tao, di ba? O ako, prangka ako. Yun ang pinunta mo dito sa Pilipinas. Gusto mo magsampa ng kaso. Ang problema niyan ngayon, sa pagsasampa mo ng kaso, ikaw lang ang mapapahiya. Alam mo ba kung bakit? Wala kang hindi consistent yung pananalita mo. Abangan nyo pa mga kabisnes kasi medyo mahaba-haba ito. At darating din tayo dito sa part na sinasabi kong wala siyang
mali yung mga binibitawan niyang salita. Oy, kahit saan ako may comment, never and ever ako nagbubura ng comment ko. Sure ka ba? Di sana all. Kaon kag Alam ko kung kuhol. saan ako naka-level pag ako nag-comment. Saan ka naka-level? You are in a low-class level of you are a low-class level of mammalia. That's you, Lola Okray. That's you. Trabaho mo yan. Dahil nung reactor pa ako, ikaw nagpapabura ng mga comment. Pinapasara mo ang comment section. Sa gawain nyo yan. Huwag nyo iba't sa amin. Nagsasara minsan talaga, honestly, nagsasara ng comment section ng ka-business. Pag may times na parang masyadong below the belt yung comment, like yung kay nangyari kay Ate Vera. Yung nangyari sa akin, masyadong masasakit yung mga binibitawang salita, kaya sinasara ang comment section. Ang tanong doon, anong pakialam niya? Oo. Hindi naman niya channel yun. Yun na nga. Bobo. Bobo naman kasi talaga pa. Wala naman kasi talaga tong utak. Yun lang naman yun. Napunta ka sa Japan, bobo mo. Diba? Japan ba siya? Bobo. Japan. Ba naman yung Hong Kong, si Dakmats man yun. Bobo mo. Ano mo pakialam mo mag-off ng comment ng... Wala ka, hindi ka inutusan na mag-off ka ng comment mo. Kasi channel mo yan. Tanga, boba, bubita. Diba? Ba't binabalik ko lang sa kanya mga kabisnes? Lasapin mo baga yung mga words na binibitawan mo. Kung may payo ko sa Ukraine, mo barley ka na nga. Yeah. Diba? Ang video nga, sabi ko na i-edit, pero ang live namin hindi na i-edit. At alam na alam mo yan. Para magsinungaling kami. O ano ka rin? Bakit? Alam nga namang i-patch up namin dire-diretso yung vlog namin ng walang edit. Tanga. Ay nako. Saan vlog ka ba nakakita na walang edit, na hindi ini-edit yung mismong video? Siyempre, mag-i-edit yan. Diyos ko, Marimar ka naman. Hindi naman may katulad mo na puro ka lang live. Diba? Tapos, nahuhuli ka tuloy. Mas lalo ka tuloy, kasi hindi, sabi mo nga, hindi na ini-edit yung live. Diba? O ayan, nahuhuli ka, bagsak ka talaga. Pag Hindi ka nananakot, pero bubeta ka, hindi ka nananakot, pero magsasalita ka ng ganon. Para ano? Ang sinasabi naman kasi ni ka-business, hindi naman kasi pananakot yun. Nagsasabi lang ng totoo si ka-business na hindi na kayo titipirin. Hindi kayo titipirin sa paraang legal. Okay? Sa paraang legal. Hindi kayo titipirin. No? Hindi na ako magsasalita pa ng mga ka-business. Basta, yun yung ko sa lahat para lang mapanatag din yung mga ka-business natin dyan na sobrang nag-aalala. Hindi po namin kayo bibiguin. Ano yung payabangan lang? Hindi, nagtatanong lang sa'yo. Sabi? Yakuza, hindi ko kinatakutan. Yakuza yun Bakit? Pare-parehas tayong tao. Yakuza daw. Anong Yakuza? Baka naman Yakuza. Balikan nga natin mga kabisnes, baka kasi akong nagkamali Pare-parehas tayong tao. Diba? Pare-parehas lang tayong tao. Wala akong pakialam sa galit ng ibang tao. Kung alam mong nasa tama yung ginagawa nyo. Wait lang. Mali. Ito. Yakuza, hindi ko kinatakutan. Payabangan lang? Hindi, nagtatanong lang sa'yo. Yakuza, hindi ko kinatakutan. Yakuza yun Bakit? Yakuza talagang sinabi niya. Yakuza. Yakuza, ano yun Di ba mga ka-business, yung meron kang Yakuza sa loob ng... sa loob ng mo? Yakuza ba yun? Tawag doon, yung pwede kang maligo sa loob ng bathroom mo? Diyos ko, Marimar. Yakuza. Japan ka galing, di ba? Bakit naman ganun, girl? Bakit mo naman laging pinapaano yung kabubuhan mo, girl? Awawa ka naman talaga, ay. Pare-parehas tayong tao. Diba? Pare-parehas lang tayong tao. Wala. Hindi ka tao, Okray. Hindi ka tao. Jupiter ka. Hindi ka naman tao. Ano ka? Lola. Akong pakialam sa galit ng ibang tao. Kung alam mong nasa tama yung ginagawa nyo, bakit ka pa nagigilty? Bakit kailangan mo magpapagiling? Pagiling? Sino bang nagigilty?
Sino bang nanggagalaiti ngayon? Kami ba? Hindi ba't ikaw? Ayan o. Kunot na, tapos gumagano na yung bibig mo sa galit mo. Ayan o. Tingnan niyo mga ka-business. Ngumingiwi na yung bibig niya sa sobrang galit niya. Ewan ko, ba't pinoprotektahan pa yun ng mga viewer niya si Okra? Nabigyan niya kasi ng Gcash at saka noodles. Hindi ko tayo sa channel ko. Bibigyan ko yung 500. Iskat ka. Huwag kang ganyan, hindi mo kang pera yung mga viewers natin eh. Yung mga viewers niya, hayaan mo na. Viewers niya. O kami, kailangan pagbigtisin mo kaming dalawa ni Rick bago mo kami ipagiling. Apo. Ha? Kawawa, no? Ang kabubuhan niya, hindi ta talaga Kayo maabot. nga ito sasabihin mo nananahimik. Nananahimik dahil yung account mo pinagagamit mo sa tuta mo. Yung ano daw? Yung account daw niya, pinapagamit daw sa mga tuta niya. Paano ginamit yung account? Bakit? Alam mo namin password ng ano mo? Account mo? Babaliw na yan. Mga ka-business! O Diyos ko, Doc Vincent naman, nananawagan na kami sa'yo paulit-ulit. Pakiano nyo naman po to, pakigamot nyo naman na po to. Delikado na po to, baka sa susunod mga gat na to. Ay, may gamot ni Doc Vincent na di man niya kilala. Kasi nakakatawa. Sabi niya, yung account daw niya, pinapagamit to sa mga tuta. Paano namin gagamitin account mo? Alam ba namin password mo? Alam ba namin email mo? Ay, naku po, Lord. Ano nangyari ba sa taong to? Parang ano naman na to, out of the world. Ay. Matagal na. Sila yung pinagsasalita mo. So ay lalabas, di tahimik ka. Dapat tumatawa ka sa isang sulok. Oh, nakita mong tumatawa? Andun ka? Nakita mong tumatawa si ka-business? Oh. Paano mo nakita? Bakit? May telescope ka ba sa malayo? Galing dyan sa inuupahan mo or galing sa Japan? Nakikita mo ba ang ginagawa ni ka-business? Para sabihin mo, masaya siya dun sa gilid? Nakatawa? Ano ba yun? Dapat tumatawa kasi. Nakikita mo bang tumatawa si ka-business sa gilid? Ay, naku po. Minsan naman kasi, Okray, maging ano ka naman sana sa... Uy, ipis yan? Ha? Asa na? Minsan, no? Para naman talaga hindi ka mapahiya ba? Kasi sobrang, alam mo na, sobrang nakakahiya ka na. Siguro kung kakilala kita o naging kamag-anak kita, sobrang ikakahiya talaga kita. Kung naging kamag-anak mo ko. Or kahit sobrang layong kamag-anak or kakilala, sobrang ikakahiya talaga kita, Okray. Lola Okray. Honestly. Paano kaya mag-anak niya kung siya ang hari? Wala naman, wala nga itong kamag-anak, kundi yung military crayon na lang eh. Kasi nga, sa sama ng ugali niya, wala. Isang sulok. Style mo, bulok. Style mo rin, bulok. O eto, nagsasalita ako, ipagiling mo ako. Balik. Ha? Pagiling mo ako. Wala na bang may tapos? Hindi naman pananakot yan, di ba? So, anong klaseng giling? Ano ang giling? Giling na ganito? O, gigilingan kita. Gusto mo? Yaks! Mahiya ka nga sa balat mo. Sa kulubot mong balat, mahiya ka nga, Lola Okray. Sangla nga eh. Diyos ko, Marimar. Mahiya ka naman, Lola Okray. Kahit hindi ka na mahiya sa sa viewers, kahit ano man lang, kahit para sa sarili mo na lang, mahiya ka naman kahit sa sarili mo na lang. No? Hindi naman sa pang-ano, pero sana mahiya ka na lang kahit sa sarili mo. Kasi sobrang ka na, wala na sa tamang pag-iisip. Sorry yun kasi ang nakikita at kahit ng mga viewers eh. Para ka nang wala na sa tamang pag-iisip dahil sa mga pinagsasasabi mo. Siguro nga, baka totoo nga may depression ka. Siguro lang naman. Baka. Kasi, ang way mo ng pananalita mo is sobrang Hoy, asa na isang cellphone dito? Sinarge ko. Akin na. Gagamitin ko yan. Yun lang naman mga ka-business. Lubat kasi may. Diba? Giling-giling tayo. Diba gusto mo? Yun ang gusto mong palabasin? Joke-joke, ganon. Sasabihin mo na naman, joke-joke.
Bakit? Sino bang may sabing... Kung alam mo tama yung mga ginagawa mo. Bakit? Sino bang may sabi sa yung joke, yung sinasabi ni Kuya na hindi na kayo titipirin? Walang joke doon o cry. Nagbitaw na si kabisnes ng salita at mangyayari yun. Hindi na yun mababawi. Hindi na yun mababawi. Hindi na. Dahil kahit kami, nag-ano na talaga kami na ayaw namin na hindi na kami, ayaw ko na rin kahit ako sinabi ko talaga kay Kuya, kila ate, sobra na po. It's time to fight back. Kailangan na nating lumaban. No? Kasi kung hindi lalaban ng kabisnes, mamimiyasa ang mga taong ito. Yun lang naman mga kabisnes. Wala, hindi ka pa uli. Bakit nagtatago ka ng video? O, sige nga. Anong dahilan? Bobo. Paulitin ko ulit. Bobo. Stupid. Stupida. Yun lang yun. Paulit-ulit talaga. Kailangan paulit-ulit kung bakit. Akala ko ba may admin kang nagre-record ng video namin? Ngayon mo sabihin, nagre-record pala kayo. Bakit hindi nyo pinapanood ng buo yung vlog namin? Kung bakit itinago yung video? Dahil sa kahilingan ni Rick Aningat. Tanga. Bobo. Bubita. Stupid. Diba? Hey. Sabi nga ni Rick, diba? Sa piskalya, nung nagkaharap, ano sabi niya? Hindi mo pa nga dinidelete yung video na patungkol sa akin eh. Kasi nga, diba, lumapit si kabisnes sa kanya. Hindi ang ginawa ni kabisnes, dinidelete yung video. Kasi nga, yun ang gusto ni Rick Aningat. Ngayon, questionin nyo kung bakit. Bakit hindi mo tanongin si Rick Aningat? Ngayon, ibabalik ko sa'yo. Bakit hindi mo tanongin si Rick Aningat kung nasa na yung video niya patungkol doon sa pagsagot niya sa issue daw di umano ng kabisnes sa kanya. Asan? Hindi ba't nag-delete din si Aningat? Dahil bakit? Bakit nga ba? Dahil sa foul yung ginawa niyang pagpapublic ng mga private conversation without the authorization sa mismong owner. Diba? Simple. Duwag. Yun ang totoong duwag. Anong reason mo? Ba't mo tinago yung video or dinilit mo? Sige nga, Rick Aningat. Anong reason mo? Pero sorry ka na lang kasi naka-record na yun. It's already been saved. Ako, umalis ako sa pagka-reactor pero never ako nagsara ng video ko kahit isa. Bakit? Sinabihan ka bang magsara ka ng video or mag-private ka ng video? Wala namang sinasabing ganun na. Diba? Kahit isa, wala akong tinago na video. Kahit nagpapasara ka ng comment, wala akong sinara na comment section. Diba? Ngayon, bigla kang ihip ng hangin, biglang bawi ka, Clarissa. Deserve mo yan, Clarissa. Kasi, hindi kami naniningil. Hindi naniningil, pero alam mo ba na pumasok si Papa Dins doon sa live niya, nandun ako. Diba, siya nagsabi mismo sa video niya rin, siya rin mismo nagsabi na ikaw nga Clarissa, hindi mo hinatian si Bong sa 10,000 So, kaya nagsalita si Clarissa na babayaran niya. Tanga ka! Tanga ka! Ganito yan mga kabisnes Sinabi ni Papa Dins sa kanya, kaya ka nga namin pinamasahian is para magkita kayo ni Bong. Kasi pinapalabas niya na plastic So, sabi ni Papa Dins, kaya ka nga pinamasahian para magkita kayo ni Bong. Paniningil ba yon? Paniningil ba yon? At yung sinasabi mo, nasa vlog ni Papa Dins mismo, na sinabi niya na binigyan nga kayo ng 10,000. Bakit? Totoo naman hindi naman siya naniningil. Ang gusto ni Papa Dins, sana man lang, sana man lang, binigyan si Bong ng 5,000 kasi 10,000 yon. Ang bili ng sponsor, hatiin nilang dalawa ni Clarissa. Anong ginawa ni Clarissa? Ibinigay lahat sa anak niya at binili ng tuta. Ibinili ng tuta.
Bakit? Yung perang yon, para saan ba yon? Para kay Clarissa at kay Bong. Para sa lang na yun. Pan-date nilang dapat dalawa yon, na hindi natuloy. Kaya ang ginawa is, hahatiin nilang dalawa yung 10K. Anong ginawa ni Clarissa? Sinolo yung pera. Kasi mukha palang ganun. Diba? Kasi kung nag-iisip siya, diba? E di sana ibinigay niya kay Bong yung 5,000. Walang naniningil. Anong karapatan ni Papa Dins na singilin yun? Igaling yun sa mismo sponsor. Ang tanga mo naman, besh. Alam mo, dun palang sobrang ano ka na. Sablay. Oo, tama yun. Sobrang sablay ka na. No? Kakadaldal mo, hindi ka man lang nag-research. Sana man lang katulad nung sa amin, may pinagbabasihan kaming video. Ikaw, anong pinagbabasihan mo? Yang utak mong walang laman. Diyan lang lagi mong pinagbabasihan. Kung ano lang yung lumalabas sa bibig mo, di ngayon, nagmumukha kang tanga lalo. Kasalanan ba namin yun na nagmumukha kang tanga? Hindi. Si Clarissa, no? Nandun ako nung mismong nag-live siya patungkol dyan eh. Ang sabi niya, sinisingil niya yung sarili niya. Siya, oo. Siya mismo nagsingil sa sarili niya. Binanggit niya yung pamasahe, siya yung nagbigay ng, doon na 20. Yung binigay daw kuno kay nanay niya, ewan ko kung magkano yon, binigay sa anak niya. Basta siya ang nagkwenta nun mga kabisnes. So ngayon, kasalanan ng kabisnes na kwinenta niya yung sarili niya. Diba? Kasalanan ng kabisnes yun, okay? Apakaangas naman talaga. Hindi ko na alam, no, mga kabisnes. Minsan, naaawa rin ako sa abot ng utak ni Okray. Minsan, naaawa ako sa abot ng utak niya. Kaya lang kasi minsan, mga kabisnes, dahil sa sobrang, wala na sa minsan sa tamang pag-isip, siguro nadadala siya ng galit niya. Ayan, nagmumukha nga siyang tanga, higit sa lahat. Nilalaglag niya lang yung sarili niya at yung mga kasama niya. Kaya kawawa rin talaga siya. Sana, yung kompleto Ricardos yung ipaliwanag niyo sa viewers at supporter nyo. Kasi kayo, may mga resibo kayo sa video nyo. O ayan o, kompleto Ricardos ang hinahanap mo. Pinaliwanag na sa'yo. Kaya lang, ang utak nyo sarado. Kahit naman anong paliwanag yung sinasabi nyo ipaliwanag, kahit anong paliwanag, kung yung utak nyo sarado, wala. Useless. Diba? Ganun lang naman kasimple yun na Lola Okray. Ay, naku po. Nakakalimutan nyo, hindi nyo ba naaalala yung mga nilalabas ng video? Oh. Abek? Tapos sasabihin mo, pag ako nagalit, ganito ganon, kilala ako ni ganito. Pag ako nagalit, kilala ako ni Wakiwak, ganito ganon. Pakialam ko, kung kilala ka niya, magkakilala kayo dahil friendship kayo, di ba? So, anong sa akin? Anong connect ni Wakiwak sa'yo? Eh di yung sinabi mong walang titulong lupa, tanga. Ngayon, sinong inilaglag mo doon? Sarili mo. Di ba? Anong sabi mo? Magtayo kayo, magpunta kayo doon sa bundok, kayo doon sa bundok sa lupa niyong walang titulo. Oh my God. Nilaglag mo lang yung sarili mo. Nilaglag mo ang sarili mo. Nilagay mo sa bangit, ano ba tawag doon sa bingit ng alanganin ang sarili mo. Sa pananalita mong to. Batas yan, Okray, yung patungkol sa lupa-lupa na yan. Dapat may proof ka na totoong walang titulo ang lupa ni Buswakiwak. Kayo ni Rikaningat, kayong dalawa. Dapat may proof kayo na totoong walang titulo. Diba? Yun lang naman. Ano sa akin nun? Meron ba? Meron ba dapat ako ikatakot? Oh, ano yung kakatakot ko sa'yo? Sa inyo? Sa lahat ng nananakot, ano yung kakatakot ko? Sa lahat daw po na nananakot. Mga kabisnes, takutin nyo si Okray, sabihin nyo, wow! Ganunin nyo si Okray. Multuin nyo si Okray. Baka sakaling matakot siya sa multo. Multo ng kanyang pagkatao. Kaya kong tumayo.
Sasabihin mo, ako naglabas. Pinakita mo, nagkinasuhan ako ni Rick. Kaya mong tumayo? Kaya mo naman tumayo, may paa ka naman. Bakit si Kuya Lito nga na walang paa, nakakatayo, ikaw pa kaya na may paa? Apakaangas mo, girl. Ay, naku po. Ako naglabas. Oo, nilabas ko. Diba? Kasi, kaya ako nilabas yun dahil sinabi nyo, nung nasa NBI tayo, ito, i-explain ko lang ha, kompleto Ricardo, nasa NBI tayo. Inahagod-agod ng asawa mo, yung buhok ko, dahil sabi nyo, wag ko na ituloy yung kaso kay Jonathan, ganito, ganon. Pati yung pakikialaman nyo. Bobo! Pinakialaman? Pinayuhan ka lang? Payo yun, ang pakikialam, no? Yung sinabi ka, wag mo nang ituloy ang kaso, ha? Wag mo nang isampay ang kaso na yan. Yan ang pakikialam. Ano ba sabi sa'yo ni Mrs. Ka-Business? Sinabi sa'yo yung do's and don'ts pag nagsampa ka ng kaso kay Jonathan. Diba? Pero ano sabi sa'yo ni Mrs. Ka-Business? Nasa iyo pa rin naman ang desisyon. Bakit? Sinabi ba ni Mrs. Ka-Business at Mr. Ka-Business na kami ang magdidesisyon, wag mong kasuhan si Jonathan, bobo ka. Sinabi ba yun sa'yo? Diba? Hindi? At tanga mo. Diyan kasi, yun yung sinasabi ko. Dapat, yung words mo or yung mga salita mo, dapat tama. Diba? Ang sabi kasi sa'yo, nasa iyo pa rin naman ang desisyon. Oh, a military kayo, nandun ka naman. Alam kong isa ka sa makakapagpatunay nun. Diba? Hindi ka inutusan. Hindi ka sinaklawan. Ang sinabi lang sa'yo ni Kuya at nila ate, ito yung mangyayari kung sakaling ituloy mo yung demanda or kaso kay Jonathan. Pinayuhan ka lang. So, ganun pala yun mga ka-business. Sa simula ngayon, huwag na kayong magpayo. Kasi masama palang magpayo. Lalo na kung sa ikakabuti naman niya. Ikakabuti ng isang tao. Huwag na pala, masama pala. No? Minamasama yung pagpapayo sa kanya. Pero, anong chat niya? Masaya po ako, Mrs. Ka-Business, kasi gumaan ang aking pakiramdam. Para kung nabunutan ng tinik. Para daw siya nabunutan ng tinik. Pagdating sa Plastic! pagdating ng Japan. Oh, nagraratatat. Plastic. Plastic. Diba? Plastic. Diba kaya mo, sabi mo, di pa babayaan si Jonathan, so bakit niya ako pinipigilan? Hiningi ko ba? Kay Negrita, sinabi ko ba na, ano ba ang ano? O, di ba? Ano ba ang ano? Ayun ka naman sa kaano mo. Katagalan yan, magiging ano na yung utak mo. Ano, nagkusa kami nga, kinasuhan ni Rick eh. Di ba? So, bakit ko inilabas yan? Sinasabi ko yan kay Annie Mae. Kahit kami ni Annie Mae, ano na namin yun. Di ba? Sinasabi ng asawa mo, na hindi nyo lang alam, sasabihin din sa inyo, di magtatagal, sasabihin din sa inyo ni Papa. Sinabi nga, di ba, nasa vlog, nasa live yun ni Ka-Business, ayaw niyang magulo ang mga reactors, ayaw niyang mag-alala ang mga reactors, kasi kung hanggat kaya niyang saluhin, hindi niya aabalahin ang mga reactors. Ayaw niyang mag-alala. Yun yung totoo. Ito nga si Okray, nagkataon na nandun sa, nandun nakausap niya ate. Andun sa mismong piskalya sila. So, naikwento ni Mrs. Ka-Business sa kanya. Sa pag-aakalang, hindi niya parang iaano sa ibang mga co-reactors niya para sana hindi mag-alala baga. Pero ang ginawa niya, chismosa Chismosa. Diba? Ipinaghalata mo lang na, chismosa ka. Yun. Hindi mo lang maamin, chismosa ka. Papa ko, Papa don't reach. I'm in love to you, Papa. Oh, ang ganda ng mukha ni Okray. Look at her face. Gagawin natin itong thumbnail. Woo! I don't reach. Ganon. Oh, diba? Sasabihin din sa inyo kasi may malaking problema ang family Ka-Business. So, bakit ako nag-iisip? Di tama yung isip ko. Wala! Alam mo, kung lahat ng video ko, review mo ang comment section, andyan ang mga basher. Bakit hindi nyo reactionan ang nagkaso na si Rick? Bakit hindi nyo reactionan?
Ano sinasagot namin ni Anime? Bakit? May video ba? Ako sumasagot ako sa basher noong time na yun. Oh, may video ba? Ilang beses yan naka-comment yan. Na-basher dyan sa comment section ko noong time na nagre-reactor ako. Oh. So, nung nagsalita itong... Ibobo ka kasi. Kung makapagsalita ka naman kasi sa mga tao, sa nire-reactionan mo, sobra-sobra. Diba? Ang sabi mo nga is, nagbabase ka lang sa video ng ka-business. Pero, wala sa sabihin natin nagbabase ka sa video, no? Pero, hindi hawak ni ka-business kung ano yung mismong gagawin mo or sasabihin mo sa reaction video mo. Anong tema? Hindi, tema. Yung gawa niyo na reaction. Hindi nga. Ang ibig kong sabihin ba, kunwari, re-reactionan niya tong video natin. Pwede niyang reactionan. Ang doon, kung paano niya gagawin, katulad itong ginagawa ko, nasa kanya yun kung paano niya i-deliver yung pagre-reaction. Diba? Tama ako, Okray? Reactors kayo eh. So, dapat alam mo kung hanggang saan, lalo na kung anong foul words ang pwede mong i-ano dun sa mga tao. Wala eh. Mas malala ka pa sa lahat ng malala. Diba? Sobra-sobra kasi yung panglalait mo kung makapag-reaction ka, yung panlalait mo dun sa mga tao, di ba? Kaya ngayon, nagagalit ka na maraming nambabash sa'yo abang nagre-reactors ka pa. It reflects on yourself. Di ba? Kaya ganyan. So, hindi mo masisisi yung viewers kung bakit ayaw sa'yo. Kundi yung mga tao mo lang na nauuto mo dahil nga sa Gcash, mga Gcash warrior. Asawa mo, tama nga yung isip namin ni Anime. So may masama. Oh. Tsaka niya sinasabi ni Junjun na yan, ha? Na ako yung nauna. Sa live ni Anime, kung saan inatake siya kuno, dinala siya kuno sa ospital, ha? Sino ba ang unang nag-open up sa amin? Isa lang ang sinabi ko at hindi ko yan binura. Ang sabi ko, bakit ka nagagalit? Siya mismo nag-open doon na sinabi niya, si Junjun to, ganon-ganon. Bobo! Eto yan, oh. Para lang naman maliwanagan ka, Okray. Ayan, may screenshot pa ako mismo, oh. Oh, para maliwanagan ka, ha. Ang sabi ko, hindi ikaw ang kinakausap ko dito. Tanga, hindi kasi ikaw ang kinokomentan ko. Ang sabi ko, Sir Anime, sabihin niyo po ang katotohanan na umalis siya ng walang paalam. Ang totoong dahilan po ng pag-alis niya ay dahil nakipagbati ang KBO kay Thinking Body. Yun po ang totoo. Si Sir Anime diba? Sinasabihan ko. Anong sagot dito ni Okray? Wala kang hindi yan. Ito pala. Gago. Oh. Ikaw ang naunang nagsabi ng gago, hindi ako. Gago. Bakit mo nasabi yan, papaya? Gusto mo pumasok ka sa live ko. Alalahanin mo, may kaso pa kayong mga kagwangs. Huwag kang makialam dito. O ngayon, Okray, sabihin mo sa akin ngayon ang totoo. Sino sa ating dalawa ang nagmumukhang sinungaling dito? Isa lang daw yung sinabi niya, ha? O, pakinggan niyo ulit mga kabisnes. Isa lang ang sinabi ko at hindi ko yan binura. Hindi mo binura. Pero nagsasalita ka ng ganito dito. Eh ngayon, sino nagmukhang tanga? Sabi ko, bakit ka nagagalit? Siya mismo Wala kang sinasabi, wala kang tinatanong bakit ka nagagalit. Wala. Kompleto ako ng screenshots, oh. Oh. Saan dyan yung sinasabi mo, bakit ka nagagalit? Nagtanong ka ba kung bakit ako nagagalit? Ang sabi mo, gago. Bakit mo nasabi yan, papaya? Gusto mo pumasok ka sa live ko. Alalahanin mo, may kaso pa kayong mga kagwangs. Huwag kang makialam dito. Ang tanong, may kaso ba talaga? May kaso ba? Yun ang tanong doon. Diba? O ngayon, based on your sinasabi, and based on my screenshot, sino ang totoo sa ating dalawa? O. Diba? Open doon, na sinabi niya, si Junjun to, ganon-ganon, tayong dalawa mag-usap, ganyan-ganyan. Sinabi ko bang tayong dalawa mag-usap? Oh my God! Eto yan, oh, pagkatapos nun, sabi niya, may CCTV kayo dyan, ilabas nyo lahat, sabi niya. Sabi ko naman, wait lang. Sabi pa niya, ito na reply ko. Sabi pa pala niya, pagkatapos nung may CCTV kayo dyan, ilabas nyo lahat, sabi niya,
Ano papaya, pasalamat ka, kinampihan pa kita, pinagtanggol sa mga bashers mo. O di ba? Ano na siya, ano ba tawag doon? Nagkaroon patuloy ng utang na loob si Bay sa niya, pagtatanggol niya kuno. Ang tanong doon, inutusan ka ba? Yun ang tanong doon, inutusan ka ba? Reactors ka eh. Nasa iyo naman yun kung reactionan mo si Bay o hindi. Ang tanga mo naman, girl. Diba? Tapos sabi ko, anong kinalaman namin sa CCTV dito? Anong connect nun? Tapos sabi niya, sabi ko huwag kang magmura dito. Hindi mo kami pinapalamon. Sino ka ba? Kasi nagsabi nga siyang gago, di ba mga ka-business? Tapos sabi niya, ilabas mo papaya, buti ikaw alam mo. Sure ka ba sa sinasabi mo? Ay, kami talagang sure na sure kami. Kasi, maayos kang nagpaalam. Alam na alam mo yan sa sarili mo. Bago ka umuwing Japan, maayos kang nagpaalam kay Mrs. Ka-business. Di ba? At kay Ka-business. Anong nangyari? Nung napanood mo yung vlog na nagbati-bati ang Ka-business at si Thinking Body, galit ka na at nagla-live ka na ng sabi-sabi mong plastic. Pero bago yung live mo na yon, nag-comment ka na sa vlog ni Ka-business. Diba? Totoo? Aminin mo man sa hindi, may mga screenshots kami. At never kong dinilit to. Tapos sabi niya, ay kasabi kasi nitong Marita, ito yung sinasabi niya mga Ka-business. Nagsabi kasi itong Marita Macheda, sabi niya, di tsak si Bay yan, si Junjun yan. Sabi niya, kaya sabi ko, oh, di ba sabi ko nga, oh, sure, very sure. Kasi di ba sabi niya, di tsak si Bay yan, si Junjun yan. Di sabi ko, oh, hindi si Bay ito, si Junjun ito. Ano ngayon? Yung Marita Macheda, ang sinabihan ko noon, hindi ikaw. O saan doon yung sinabi kong, tayo ang mag-usap? Huwag mong ibahin yung kwento. Huwag mong ibahin kung ano yung totoong pangyayari. Ngayon, sinong nagmumukhang sinungaling at tanga? Ako ba o ikaw? Ako na may proof o ikaw na hanggang putak lang? O, diba? Sabi pa niya, kaya huwag kang magsalita papaya na yan ang dahilan kung bakit ako nagalit. Sabi pa niya. Tapos, sabi niya, ano ngayon kung ikaw si Junjun? Sabi niya, sabi ko, bakit hindi mo sabihin kung anong kinakasama ng loob mo sa KBO? Galit na galit ka, wala ka naman sinasabi, ikaw ang maglabas. Kasi sabi ko nga sa kanya, di ba? Hindi kasi talaga namin alam mga kabisnes kung anong reason niya. Hanggang ngayon, blind na blind kami sa reason niya. Di ba? Tapos sabi niya, ikaw din sa skandal mo, pinagtanggol din kita sa reaction ko. So dito na nagsimula mga kabisnes. Ikaw ang naunang nag-open ng patungkol dun sa nangyari sa akin. Which is, kung tutuusin, wala kang karapatan na ungkatin ang bagay na yon. Hindi porket nagtanong ako sa'yo. Ang tanong kasi dun, no, is about lang sa bakit ka umalis biglang reactors. Uy, bakit pati yung nangyari sa akin, inungkat mo? Inano mo pa, parang isinumbat mo sa akin yung pagre-reaction mo at pinagtatanggol mo raw kuno ako. Ang tanga mo naman. Reactors ka. Natural, magre-reaction ka para kumita ka. Diba? Ang tanong, inutusan ba kita? Nagsabi ba ako sa'yo na, ma'am, please po, mag-reaction kayo sa akin at ipagtanggol niyo ko. Sinabi ko ba yon sa'yo? Diba? Hindi. Pero ang tanong, bakit mo sinumbat sa akin ng time na to? Bakit nagpakilala ako si Junjun? Isinumbat mo na sa akin yung ginawa mo. Diba? Ang layo, diba mga kabisnes? Ang layo ng sense. Nagbabanggit lang, tinatanong lang siya kung bakit siya umalis. Umabot na siya sa nangyari sa akin sa past. Hindi ka ba naman nukan ng katangahan? Diba? Nilalaglag mo lalo yung sarili mo dito. Tapos, sabi ko, bakit hindi mo wait lang. Sabi ko rito, tapos itong ito namang si June Pascual dito mga kabisnes,
ano siya, daldal siya ng daldal. Wala akong pakialam sa kanya kahit dumaldal siya. Dito, tapos sabi ko, inggit ka sa skandal ko? Gawa ka din, parang sikat ka. Tapos sabi niya, bakit kayo nakikisama ibang kagwangs? Ano? Bakit? Tinatanong nga lang, syempre, ka-business family kami. Diba? Ka-business members kami. Alam nga namang hindi kami makikialam. Diba? Tanga-tanga. Tapos sabi ko, sabi niya, oy, sinong gagaya sa skandal mo? Sabi niya. Sabi ko, marunong kami gumalang sa taong kagalang-galang unlike you. Hindi ka kagalang-galang. Sabi ko. Kasi sabi na nitong June Pascual, ikaw Jun, kumag ka din, ano? Ikaw ang kumag. June Pascual, humanda ka. Isa ka dun. Isa ka, kaya hindi kita tinatakot. Matandang hukluban. Hindi kita tinatakot. Honestly, hindi kita tinatakot. Pero isa kasi sa sinabi ko talaga dun sa na gusto ko talagang ireklamo. Isa talaga si June Pascual sa gusto kong ireklamo, mga ka-business. Kasi dinig na dinig nyo naman dun sa sa vlog ko at pinakita ko mismo sa inyo yung sinabi niyang tutusukin niya yung mata ko. Kaya ikaw matandang June Pascual, ituloy mo. Pandalait mo sa akin, panggagago mo sa pagkatao ko, ituloy mo yan sa comment section. Marami akong pambala sa'yo. Diba? Tapos sabi niya, nakikisali ka, labas ka dito, Junjun o Papaya. Bakit kami labas dito? Ikaw na nagsabi, nireactionan mo ako, nireactionan mo si Bay. So bakit mo nasasabing, labas kami dito? Tapos, sabi niya, ilagay nyo sa lugar ang pagsawsaw nyo. Diba? Tapos sabi niya, hindi ko naman dinadamay ang kagwangs. Bakit sila nanghihimasok? Hindi mo dinadamay. Hindi mo dinadamay, no? Hindi mo talaga dinadamay. Sabi ko, natural, inopen niya at nag-comment siya sa vlog namin. Sino ka ba? Hindi mo kami dinadamay, ha? Pero nag-vlog, diba? Nag-comment ka sa vlog namin ni Bay. Yung patungkol kay Kuya Damo. Nag-comment ka dun, eh. So, hindi mo kami dinadamay, ha? Pero nag-comment ka. Tapos sabi ko, ikaw unang nag-comment sa vlog namin, walang ginagawang masama sa'yo ang KBO. Hinahamon kita, magsalita ka. Magsalita anong masamang tinapay ang ginawa ng KBO sa'yo. Tapos, sabi niya rito, sabi ko pa, sige, hinahamon ka namin ngayon. Sabihin mo anong masamang ginawa sa'yo ng KBO. Hindi dinadamay pero nagko-comment ng di maganda sa vlog namin. Tapos, sabi niya, wala na yata siyang comment dito, mga ka-business. Ito is mga porong comment ko na lang talaga to. Yun ang totoo. Ngayon, sa sinasabi mo, sino ba sa atin ngayon ang namumukhang tanga? Sino ba sa atin ngayon ang nagmukhang sinungaling? Ngayon nilabas ko na naman yan. Baka naman, sabihin mo na naman, fabricated. Inda, o ganyan-ganyan. So sinagot ko siya, wag niyo akong babalik na rin. On the record. Na sinasabi niya na sinabi ko na bakit ka nagagalit, inaano ko ba kayo mga kagwangs? Yun ang sinagot ko nung una. Ano namang reactor mo yan? Lumabas ako bago ako lumabas na ni Anway, sinabi ko, bro, uminom ka ng tubig, yung pa sinabi ko, para matigil na lang. Dahil walang wakwak ng wakwak yung tuta mo, na hindi na yun yung para makipagtalo ko. Dahil alam ko yung sinabi ko, alam ko yung kinoment ko, alam ko yung ginawa ko. Alam mo pala kinoment mo bakit ngayon hindi mo alam? Ngayon, nilabas ko. Ipapatch up ko pa. Ano pang gusto mo? Alam ka naman ako nagsinungaling, may screenshot ako. Sabi mo may record ka, on the record ka. May record ka. Ako, meron din akong screenshots. Anong magagawa natin dyan? Sige nga. Sige, sabihin mo. Mag-comment ka dito. Ngayon sa vlog namin, mag-comment ka. Para malaman ng viewers kung gaano kakatanga. Ganun lang yun.
kahit baliktarin nyo pa, no? Ang lupa ay ilagay nyo sa itaas at ang langit ay ibaba nyo sa baba. Ang nasabi, hindi ko ugaling magmura, no? Hindi ko ugaling magmura. Ngayon, Ano daw? Hindi niya ugaling? ngayon, Wait lang. Balikan natin ng konti. hindi ko ugaling magmura, no? Hindi ko ugaling magmura. Hindi daw niya ugaling magmura. Oy, palakpakan. Let's give Lola Okray a round of applause. Hindi daw po siya marunong, hindi daw po siya mahilig magmura. Again? Hindi ko ugaling magmura, no? Hindi ko ugaling magmura. A round of applause to Lola Okray, mga ka-business. Palakpakan natin siya. Hindi niya po galing magmura. Ang hilig niya lang ay magsabi ng gago, PI, ulul, tanga. Oh. Hindi nga naman talaga niya ugaling magmura, mga ka-business. Palakpakan nyo naman, mga ka-business, kasi kawawa naman po. Palakpakan nyo na. Hindi ko ugaling magmura. Ngayon, ang sabi ko, bakit ka nagagalit? Tatandaan mo ba noong time na may issue ka? Scandal issue? Pinagtanggol kita, nag-reaction pa ako. Bakit? Ano ba sinabi kong masama doon? Ano sinabi mong masama doon? Nanumbat ka. Ang tanong, yun ba ang issue ng araw na yun? Yung patungkol sa akin? Tanungin kita. Yun ba ang issue? At ang tanong ko sa'yo, anong karapatan mong ungkatin ang bagay na yon? 'Di ba? Anong karapatan mong ungkatin ang bagay na yun? Sana kahit papaano, alam ko kahit papaano meron ka pang ganitong klaseng utak, meron ka pa neto. Sana isaksak mo yan sa utak mo, sa kokote mo. Anong rason mo? Anong karapatan mo na ungkatin ang bagay na yun, yung patungkol sa akin? Yun lang naman, no? Anong karapatan mo? O di ikasuhan nyo. Kung alam nyo masama yung pagkakasabi kong ganon. Tapos pinalabas agad niyang ni Junjun na inano ko yung buhay niya, sinira ko buhay niya. Saan ko siya sinira, aber? Bakit? Hindi ba? Hindi ba talaga? Eh di ba nga ginawa mo nga akong katatawanan sa live mo? Di ba? Nakalimutan mo? Di ba ikaw ang naunang nag-live? Ikaw ang naunang nag-live bago ako nagsalita. Dahil ginawa mo na namang topic sa live mo ang nangyari sa akin. Tanga! 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 Paulit-ulit ko talaga sasabihin sa'yo yan. Hindi ako natatakot magsabi sa'yo, tanga ka. Dahil yun ang totoo. Tanga ka. Kasi, imagine nyo naman mga ka-business, yun naman ang totoo eh. Nauna siyang nag-live. Kaysa sa akin, bago ako nagsalita, sinagot ko lang yung sa live niya. At ginawa niyang, no, alam niyo yun, no? Ginawa niyang topic yung nangyari sa akin. O bakit? Anong nangyari sa comment section mo nung panahon na yon? Hindi ba tinadtad ako ng kababuyan, kabastusan ng mga tao mong hayop na hayop? Di ba? Totoo? Isa na yung John Pascual? Yang Herman Asignation? Ano? Ipagkakaila mo? Sino pa? Yang MJJC, yung Amileta Recreo mong pinsan mong bulbul ang utak. At saka sino pa ba? Merna Aviso, yung tatay, ano nyo doon? Basta, lahat na yun mga kabisnes, naka-screenshot naman sa akin yun, hindi ko po ipag-aano talaga yun. Kasi, yun naman ang totoo eh. Ginawa nyo kung katatawanan. Ginawa mo, sinira mo ulit. Oo, ando na ako sa nangyari sa akin yun. Pero wala kang karapatan na ikaw mismo sa live mo ungkatin ang bagay na yun. Yan ang lagi mong isaksak dito dahil hindi kita binigyan ng permiso. Kayo ni Clarissa dahil inungkat nyo na naman ang nangyari sa akin. Malaking ano yan sa inyo. Sino ba kayo? Sino kayo para gawin yan? Binigyan ko ba kayo ng permiso na ungkatin nyo yung buhay ko, yung pagkatao ko? That's a cyberbullying. Yun ang totoo. Hindi nyo kailanman may pagkakailayan dahil ginawa mong paulit-ulit yan. Anong sabi nyo sa mga live mo nung nitong mga nakaraan? Yung pok-pok-pok-pok na yan. O ano?
Akala mo, hindi ko alam, hindi ko napanood, hindi ko na ano yung mga sinasabi niyong pok-pok ako? Bigyan niyo ako ng proof. Lalo na yung June Pascual na yan, nababasa kung makapagsabi ng pok-pok. Ngayon, babalikan ko kayo. Hindi ako nagbibiro. At hindi rin ako nananakot. Di ba? Sinira yung buhay niya. Unang-una, bago pa mangyari yan na yan, may video kayo. Ikaw mismo at alam mo, napanood ng lahat yan. Oo, napanood. With my permission. With my permission, okay? Quote unquote, with my permission. Eh ikaw, anong karapatan mong banggitin yan sa live mo? Anong karapatan mong ungkatin? Yan yung paulit-ulit ko sinasabi sa'yo. Huwag kasing bobo. Di ba sabi nyo, nire-record nyo to? Itong mga vlog namin? Oh, ngayon, sabihin nyo. Ano nyo mismo sa live nyo, anong karapatan mo? Di ba? Bobo eh. Hindi kasi nag-iisip. Tanga. Tanga. Ginawa ng tuta mo. Bakit sa akin yung isisisi? Sa'yo talaga masisisi. Inungkat mo eh. Closed door. Closed chapter. Paulit-ulit. Closed chapter na. Pero anong ginawa mo? Inungkat mo, di ba? Tapos ngayon, inuungkat na naman ni Clarissa. Diyan tayo talo eh. Diyan tayo pre talo. Pag-uungkat, diyan kayo nagkamali. Diyan naman talaga kayo, nilagay nyo sa bingit ng alanganin yung mga sarili nyo. Kaya hindi nyo rin masisisi mga ka-business. Kasi ako, katapos ng 4 na ginawa kong vlog is tanahimik ako. Kaya nga lang, etong ang babaeng matandang hukluban din na ito, hindi mananahimik. O edi ngayon, let's get ready to rumble. Yun lang yun. Diba? Bakit nalaman ng lahat? Diba in-interview mo siya, may video kayo niyan? Tapos ibabato nyo sa akin, ganito ganon. Baka malayan ko dyan sa, na yan. Inisa-isa ko ba, oy, nagganito ka, nagganon, pati ko nga napanood yung video na yan para mangusga ako kung ano yung ginawa niya. May sinabi ba akong isa-isa, ganito ginawa mo? Wala akong dahil wala akong napapanood. Ang napanood ko lang, nung in-interview mo, kung ano yung ginawa niya, bakit ganito, ganon. Yun ang lahat napanood, hindi lang ako lahat nanood. Ano ko lang, nililiwanag ko lang, kahit na sabihin mo na dito, sasabihin mo pa dyan sa thumbnail mo, magkaano tayo dito, live, mag-ano tayo dito, ano tayo na, basahin niya ang thumbnail mo. Hindi niya masabi-sabi yung sinasabi niyang thumbnail. Hindi niya masabi-sabi. At tanga. Ay, Diyos ko. So, ito mga ka-business, hanggang dito na lang muna, no? Ikakat ko na lang to. Kasi medyo mahaba talaga at medyo mahaba rin tong vlog ko. Bukas naman natin tatalakayin tong iba mga ka-business. Screenshot ko lang kung hanggang saan yung, Ito lang talaga masasabi ko sa'yo, Okray. Ikaw mismo, sa sarili mo, ang naglagay sa alanganin. No? Hindi po ako nananakot mga ka-business. Ang sa akin lang, nagpaalala na kami sa inyo. Kasi, din mga ka-business minsan kailangan talaga nating rin paminsan-minsan. Kailangan na nating lumaban mga ka-business. Nakakapagod din po yung lagi na lang, tahimik. So, yun lang. Abangan nyo pa mga ka-business yung mga ibang sasabihin ni Lola Okray, no? At least, naibigay ko sa inyo yung side ko at yung proof, mga ka-business, kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang sinungaling. Salamat, Okray, ha? Salamat kasi pinatunayan mo sa mga ka-business natin, pinapatunayan mo sa ka-business na minamahal sa lahat ng mga ka-business viewers na sinungaling ka. Dakilang sinungaling. Patch up ko dyan mga ka-business yung sagutan namin sa comment section, okay? Para naman po hindi magmukhang katawa-tawa si Inday Okray. Oh my God! Okray.
You're so kawawa. You're so nakakatawa. And you're so stupid. Wala pa namang gamot sa stupid. Sa pagiging stupid. Stupid! Love, soft as an easy chair. Stupid Lola Okray. Love, fresh as the morning air. Stupid Lola Okray. Ay, charot lang. Dahil na po mga ka-business. God bless pa sa ating lahat. Please support po unang-una ka-business official, ka-business family, Papa Dins TV. Syempre po ang channel ng mga kagwangs. Please support po mga ka-business and Vera Andito Official. God bless po and we love you all po. At again, tapusin natin to bukas mga ka-business. Hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo tapos. Marami pa tong nakakatawang pinagagagawa. Madami pa tong katangahang gusto niyang ilantad namin. Ayan, nalantad na yung another katangahan mo. Another stupidity of yours. O, diba? Gawa mong stupida. Joke lang. Yun, God bless po sa ating lahat mga kabisat. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business, Papa Dins TV, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami niyong natagpuan, Papa Dins TV naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa Dins TV, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglay. Noong kami ninyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo
kayo magbabago. Bira!